Ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng... Nako, Torre! Nako, Torre! Sir Torre, wag po! Wag po! Wag po ang Duterte. Talagang tatamaan ka ng tampal. Joylen Legaspi, maraming salamat po. True, kahit iba ang paniwala, hayaan lang dyan sila. Kumikita, like po. O, hayaan na, tama, hayaan na mga bashers, basta pareha sa ating topic. Thank you, Joylen Legaspi. Naku, yari ka, Tori. Sasampaling ka ni Baste. Alcalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. May sa paon ni tawhanan, kita sa paon ni tapunin. Pag mo pala ni paon ni tapunin po. Ako, tete mo na, binisaya na. Oh, nako. Ulitin natin hindi ko nabasa kasi Bisaya Tuloy. Alcalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. May sa paon ni tawhanan, kita sa paon. Sampalin mo na. Ay, ang ganda nito pag nagkasampalan no? Oh, kung makikita ko ito, sasampalin ko talaga. Nako, matapang talaga. Ay, nako. Alam mo, kakaiba talaga ang mga Duterte. Alam mo, wag po tayong maniniwala na ito ay hindi laban na... Ako, I'm sorry. I beg to disagree. Okay, ako lang po ito. Sa akin lang po ito. This is, ayoko pong i-quote ito in behalf of my group kasi baka mamaya iba ang kanilang paniwala. Pero sa akin, ito may punto itong si Emmanuel Badajas. Wag po nating alisin. Oo, ito ay laban sa kagutuman ng mga Pilipino. Ito ay laban sa korupsyon sa mga politiko. Ito ay laban sa mga magnanakaw. Ito ay laban sa mapang-api. Ito ay laban sa mga abusado sa gobyerno. Naunawaan ko yan. Pero bottom line dito, huwag tayong maglokohan. Huwag tayong maglokohan. Ito ay laban din ng Duterte. Wag natin sasabihin ito hindi laban ng... Hindi, yes po, posibleng ito hindi naman ginusto ng Duterte. Pero titingnan po natin. Kung wala bang Duterte, sa tingin ninyo, magiging successful itong gawain natin? Wala nga, lahat nga ginawa na, wala pa rin Di ba? Oh, real talk po tayo. Kaya wag po natin aalisin sa kwento at sa picture ang Duterte. Maling-mali po yung ganung quotation. Para sa akin wag kayong magagalit. Baka nga pati kagrupo ko hindi sang-ayon sa akin pero sa akin, ito yung Duterte. Ako ayoko mag-aalis tayo ng mga ibang opisyal. Tapos ang ipapalit natin sa pinakataas at pinakapinuno ay hindi rin Duterte? Hindi po. Magkakanya-kanya lang yan. Maniwala kayo. Nangyari na yan noong 1986 Naglagay sila doon ng tau-tauhan. Anong nangyari? Kinain din. Kinain din ng mga sekretary, kinain din ng mga senador, kinain ng mga nakatpaligid. Bakit nilagay nila doon? Housewife. Di ba? Sa palagay nyo magiging successful itong pinaglalaban natin kung walang Duterte? Huwag naman natin niloloko ang taong bayan. Sige nga, tanungin ko kayo. Dapat ba inaalis natin? Kasi may naririnig ako, hindi ito laban ng... Yes po, hindi ito laban ng Duterte Marcos. Oo, posibleng pwede yung ganun. Pero yung aalisin natin na hindi ilabas natin ang Duterte. Sinong maniniwala doon? Sinong gusto nyo ipaglalaban natin dyan? May ilaban ba tayo? Ayan, inulit pa ni Buhay Canada. Simula ng admin ni BBM, demolition job na ginagawa nila. Kaya nga dinidemolish, tama Buhay Canada. Kaya nga dinidemolish nila ang Duterte kasi alam nila, ang Duterte lang ang talaga may kakayanan na magsimula ng pakikipaglaban sa mga abusadong politiko. Sa tingin nyo ba magtatagumpay tayo ng kasisigaw dito kung sino man? Hindi lang ako, kahit sino, kahit yung pinakasikat na vlogger, kahit yung pinakamalaking vlogger, magtatagumpay ba yan laban sa mga abusadong politiko kung hindi?
sa galaw ng Duterte. Ano mang pinag-uusapan natin ngayon? Puro galaw ng Duterte. Magbobulahan naman tayo dito. 'Di ba? Kayo ba? Naniniwala kayo? Itong pakikipaglaban natin, magtatagumpay. Halimbawa, wala si PRRD, wala si halimbawa, hindi sila nabuhay sa mundo. O halimbawa, patay na sila. Sama mo, Consoli. Halimbawa, patay na si PRRD, si Baste, tsaka si BP Sara. Oh. Kahit anong video ilabas nyo dyan, animal. Hindi tayo magtatagumpay ngayon dyan. Alam natin, ang alas natin, Duterte, naglolokohan ba tayo? Oh, sa totoo lang. Aure Haway, maraming salamat po, Thank you. Di ba? Real talk lang. Huwag nating nilinin lang yung taong bayan kasi kinukonditioning, mind conditioning natin. Hindi po totoo yun. Hindi pwedeng i-etsapuera natin ng Duterte. Bakit ba galit na galit kayo at gusto nyong ini-etsapuera ang Duterte? Real talk lang po tayo, O sabi ni Owie, kung wala si Duterte, di natin makikita ang pagbabago ng Pilipinas. Ang BBM government, bulok para ang sarili, hindi para sa bayang Consoli. Kaya nga, huwag nating i-mind conditioning na i-etsapuera natin ng Duterte. Isus, binobola nyo taong bayan pagka ganyan. Diretso po tayo. Ito na. Pag nakita ko yan, bago ko pa lang, sasampalin talaga kita. Nako, nasa likod mo kami, Mayor Baste. Hindi ako tore nag-aano niyan, ginagatungan ko lang. Ginagatungan natin. Bakit? Hindi ako talaga sang-ayon sa ginagawa sa Davao kaya ko bang gawin yan? Hindi. Sino lang ba makakagawa niyan? Di si Mayor Basti lang, di ba? Yung ganyang tampalan, naku, PRRD talaga ugali ni Mayor Basti. Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta pa si Baste na sasampalin niya ang general. Usa na sa mga ambisyon o kinabuhi mo. Grabe, no? Isa yan sa ambisyon ko. Ang makasampal ng heral na tarantado. Ewan ko, tarantado yan, di ba? Ano ibig sabihin? Nababasa nyo ba? Tarantado. Ay, nako, magkakasubukan dito. Torre, ano na? Kayo ba hindi excited? General nga. Nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses. Kita mo inalis yung 19 na police tapos yung city director na police inalis din. Talagang ito ay pinipilayan po si Mayor Baste at pinipilayan ng mga Duterte at pinipilayan ng Davao. At ang masama nito, Sir Torre, ito ay kayo'y nagiging, alam nyo, paano nyo ipagtatanggol ang taong bayan kung ang sinusunod natin ay mga iilang politiko? Diba? Yan ay lantarang merong political harassment. Hindi naman magsasalita si Mayor Baste nang sasampalin kayo kung sa tingin niya tama ang ginagawa ninyo. And I believe, kung ano yung sinasabi ni Mayor Baste, talagang para kayo'y naninilbihan sa mga iilang politiko o baka iisang politiko lang yung sinusuportahan ninyo. Abay, sinumpaan nyo ay parang pagtanggol ng taong bayan. Ang laki, tingnan nyo iniinsulto nyo yung mga nasa ilalim, yung mga pulis mismo. Magaganda ang ginawa nito. Magaganda ang track record. Hindi ito yung mga iskalawag na pulis. Tandaan natin, ito yung mga pulis na maraming magandang nagawa sa Pilipinas, especially sa Davao. Tapos gaganyan ninyo, ano ba kayo? Diba? Nagpalit ng tao hanggang sa talaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Camp Crame ang pag-appoint kay Marantan.
Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Meron bang katotohanan yun? Hindi raw yan makatotohanan. Hindi talaga yan makatotohanan. 3 minutes dapat makaresponde na ang mga pulis sa Pilipinas. Paano yun? Maganda yung plano ni Toring yan. Makatotohanan ba? Para tayo naglulukuhan dito. Ayan na naman kayo, papangako na naman kayo. 5,000 projects, flood projects. Ayun, baha. 3 minutes. Daig mo pa 911 sa Amerika. Sinong gago maniniwala doon? Kayo ba naniniwala kayo? Doon sa manunood ng replay, maniniwala ba kayo sa ganyan? 3 minuto, responde. Pambihira. Wala naman tayong gamit dyan. Meron ba tayong mga 911 na dire-diretso magko-connect-connect? Makakaresponde agad? Naku, para kayong mga, yung iba nga dyan, parang pulis sa pelikula Oo, tapos na yung patayan bago kayo dumating. Tapos na yung patay na yung kontrabida bago kayo dumating, 3 minutes pa. Maganda yung pangarap mo, maganda yung plano mo, pero malayo sa katotohanan yan. Huwag nating niloloko taong bayan. About sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Kadayawan Festival kanina, parehong absent sina Mayor Baste at Torre. Pero sa isang pahayag, sinabi ng Regional Director na hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang... Naks, talaga professional ha. Pinapreskon mo nga yung si Mamang pinalabas mo pang hero. Parang yung agent hero. Ito yung yung natutok ng baril dito sa bisikleta. Di ba? Tapos pinapreskon mo pa professional. Yan bang ginagawa mong pagtatanggal diyan sa mga pulis? Professional. Yan bang sinasabi ni Mayor Baste na maraming krimen na sinasabi mo kasinungalingan? Yan ba gawain ng professional na pulis? Ewan ko sa iyo. Pero giit niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinototoo ang banta. Yan na. Ito maganda. Narinig niya? Narinig niyo ang bunganga ni Sir Torre? Ayun, yung nag-road rage, di ba? Binigyan niya pa ng ayan, nasunog siya. Binigyan niya pa ng puwang itong nag-road rage na kalbo na tinutukan ng baril yung nagbibisikleta. Pumutok sa kanya, pa-resign siya. Ba't hindi ka ngayon mag-resign? Kaloko, kung nahiya ka noon at nag-resign ka, yung pala nailagay ka lang sa isang lugar, nag-resign ka. Ngayon, mas malala to, matindi ito. Sabi niya, but let me make this clear. To threaten is one thing, but to actually do it is entirely different thing. Mayor Baste. Hinahamon si Mayor Baste. Parang sinasabi, Nako, Baste, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Hanggang pananakot ka lang. Iba yung manakot, iba yung kaya mong gawin. Sasagot pa, sasagot. Sasagot si Sir Torre, sasagot. Nako. Tingnan natin, ha? Tingnan natin kung ano magiging reaction dito ni Mayor Baste. Dito, wag si Mayor Baste ang harapin mo. Tahimik yan, pero kumakagat. Nako, delikado ka dyan. Nako, na-meet ko na yan si Mayor Baste. Nako, nakakatakot. Just by the mere presence ni Mayor Baste, medyo kakaiba. Nako, delikado ka dyan. Nako, delikado ka talaga dyan. But anyway, hinamon mo, di magkasubukan. Pag ikaw ay tinampal, basta walang sumbungan. Ganun lang yun Di ba? Mano-imano. Di ba? Pag sinampal ka, di tingnan natin. Sige. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang appointment letter niya. I don't know.
I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Grabe mga nakapaligid sa kay Marcos, no? Torre, Marbil, Trililing, ay hindi, Trillanes ba yun? Ano yun? Di ba? Ayan yung mga nakapaligid kay Marcos. Medyo may kakaiba eh, no? Oh, nako. Nagbabalita mula sa frontline. May Ayan, abangan natin, ha? Titingnan natin kung may kakayanan itong si kung may kakayanan pumalag ito ng walang sumbungan ito si Torre. Antayin natin, hindi naman ako naghahamon, ha? Hindi kita hinahamon, Torre, ha? Ikaw ay sinabihan, sasampalin, pinagmumura ka pa nga ni Baste. Tingnan natin kung anong gagawin. Si Marbil nga, nanahimik na eh. Oo, di ba? Hindi na siya nakasagot, tinawag na sinungaling.